Gusto raw maging praktikal ni Pangulong Bongbong Marcos kaya pabor siyang isabay sa 2025 midterm elections ang plebisito para sa charter change. Pero si dating Pangulong Duterte umapila ulit na huwag nang baguhin ang konstitusyon. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagkumpirma sa plano niyang isabay na lang sana ang plebisito ng Chacha sa midterm elections. Mas practical daw kasi ang pag-isahin ang botohan para malaki ang matipid ng gobyerno. Kung paghihiwalay natin yung eleksyon at saka yung plebiscite, parang dalawang eleksyon yun Napakamahal. Sa ngayon, parehong nakabinbin sa komite ng Senado at Kamara ang kani-kanilang bersyon ng Resolution of Both Houses o RBH No. 6 at 7 na layuning amyendahan ng tatlong economic provisions ng 1987 Constitution. Ang Kamara gustong maipasa ang panukala sa lalong madaling panahon, habang ang Senado target mapagdebatihan ng Chacha bago ang State of the Nation address sa Hulyo. Pero sabi ng Pangulo, hindi mahalaga kung sino ang mauna dahil mas mainam na hintayin na lang ang eleksyon para idaos ang plebisito. There are some legal consequences because a plebiscite is slightly different, not so slightly. A plebiscite is different from an election. So if we are able to incorporate the two exercises together as a practical matter, palagay ko makakatulong yan. Sinegundahan naman yan ni Senate President Mig Zubiri dahil aabot daw sa 13 billion pesos ang matitipid na pwede pang gamitin sa ibang proyekto. Una na ring nilinaw ng Commission on Elections na pwedeng pagsabayin ang plebisito at regular na halalan. Pero ayon kay Senator Sonny Angara, kailangan pag-aralan ang mga ilalagay na tanong. Dahil kung matuloy, gusto ng COMELEC ilagay sa harap ng balota ang mga tanong sa plebisito para makita agad ng mga botante. May konting adjustment dyan kasi we have to see ano yung final na ilalabas sa balota. So, yun yung mga operational details na kailangan pag-isipan. Kung si Senator Risa Hontiveros naman ang tatanungin, hindi raw magandang ideya na isabay ang plebisito sa halalan. Ako po'y tutol sa Chacha, whether sa economic or sa political provisions, whether sa pamamagitan ng People's Initiative, lalo na itong peking PI nila, o sa pamamagitan ng isang malakon-as na proseso dahil hindi pa nga sigurado kon-as ba ang ginagawa ng Senado o ng House sa ngayon. Pati si dating Pangulong Duterte na pabor na sa economic amendments. Kumambyo ulit sabay sabing hindi pa napapanahon ang Chacha. The Constitution is good. Very good. The best that we have ever produced. I'm comfortable with the presidential type of government. Huwag na natin palitan. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.